Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po samahan niyo po yung likod, si Kamanong dito po sa Tambay Makabayan. At tayo po yung magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong si Senator Lapid in the first time po ay nagtanong at nagsalita po dito po sa impeachment. At tinatawag din daw po itong nasa silent committee. Ang kanyang hawak na committee ay silent, di umano. Pakinggan po natin at komentuhan po natin si Lapid, mga kababayan. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir. Salamat po sa ating officer. Ipapalo up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Kernel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo linagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo na ibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino mo amin- binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na 80 million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko, na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko tatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel La Chica, may nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon, meron ba siyang intelligence fund sa office niya, na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba mayroon bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. Ano ba yan? Ngayon lang po nagtanong, sablay pa. Pambihirang buhay yan. No? Ano po kinalaman nun? Alias po yun eh. Kahit sinong pangalan, pwede ilagay doon alias. Kahit Lito, kahit Lapid, kahit Lito Lapid, pwedeng gawing alias. Hindi po ba? Alias po yun. Confidential nga eh. Hindi pwedeng ilagay ang totoong pagkakakilanlan ng mga gagamitin dyan sa intelligent. Hindi po ba? Mga asset yan. Intelligent nga eh. Mga mag-iimbestiga yan.
Kailangan pong itago ang pagkakakilanlan. Ngayon, ang pinupunto po ni Lito Lapid, lahat daw po kasi ng Lapid ayon sa tatay niya, kamag-anak niya. Baka naman daw po, yung Lapid na yan, ginagamit, hindi naman daw po totoo na Lapid. Baka daw po, hindi rin binigyan ng pera. Talagang pagdating po sa pera, itong mga Lapid, mukha yatang sa pera yata tumitingin at silaw sa pera. Ibang klase ka, Lito Lapid, no? Kaya nga trabaho niya yun. Pati po, yung trabaho ni Colonel La Chica, kinu-question mo pa. Kaya nga siya Colonel Trabaho niya, military. Nasa men in uniform siya. Ano po ba trabaho nila? Hindi po ba? Isa sa trabaho nila yan mag-imbestiga. Hindi po ba? Mag-imbestiga ng mga masasama, lalo-lalo na kung ikaw ay lumalaban sa gobyerno. At kailangan mong kailangan mong bantayan ng bansa para maging secured. Ganon din ang ating mamamayan. I-secured mo ang taong bayan sa mga gagawa ng masama. Yan ang mapangunahing trabaho ng mga men in uniform. Bantayan ang seguridad ng taong bayan at seguridad ng bansa. Ngayon, yung trabaho nila, kinu-question mo ang pagiging men in uniform nun, pagiging colonel, ni Colonel La Chica. Kami nga kinu-question namin ang pagiging senador mo Kinu-question po natin, kinu-question po ni Kamanong na ikaw ba'y karapat dapat maging senador? Hindi po ba questionable din ang pagiging senador mo? Hindi po ba? Si Colonel La Chica, kaya po naging colonel, nagpakadalubhasa po. Nag-aral po siya. Di po ba pumasok siya sa akademya? Military. Di po ba? Nagtapos siya. Diyan po ba sa Senado, ano po ba ang panuntunan diyan para maging senador ka? Sikat lang? Kailangan sikat ka? Kailangan popularidad ka para maging senador ka? Hindi man lang po yata natin nilagyan ng panuntunan para maging senador ka na at least abogado ka. At least tapos ka ng college. Hindi po ba? College graduate ka. Abogado ka. Dahil ang trabaho po ng isang mambabatas ay bumalangkas at gumawa ng batas. Hindi po ba? Kung kinu-question mo ang pagkatao ni Colonel La Chica na trabaho niya yan, trabaho niya pagdating sa mga seguridad ng bansa at ng taong bayan, yung pagiging senador mo, ulit-ulitin natin, questionable. Dapat ka bang pagkatiwala ang senador? Dahil ikaw ay hahawak at babalangkas at gagawa ng batas? Dapat questionin din natin si Lito Lapid kung siya isang abogado. Hindi po ba? Ibang klase ka. Mga kababayan, bihirang-bihira ka na magsalita dyan. Sablay pa. Pambihira. Kaya ito pong si Lito Lapid, mga kababayan, para lang po itong tubig. Mga kababayan, tubig na sumusunod sa agos. Kung saan po yung agos at kung saan po siya makikinabang na malaki. Di ba no? Doon po yata nahandoon palagi si Lapid. Kung saan merong proteksyon at pakinabang na malaki. Di umano, diyan mo maasahan si Supremo. Hindi kaya? Hindi naman po para dito sa katotohanan at sa mga legal basis na nakakabit sa mga trabaho ng mga departamento. Trabaho po ng isang executive katulad po ng Office of the Vice President na proteksyonan, lalo-lalo na nung siya po ay naging DepEd Secretary. Proteksyonan niya ang mga kabataan na mailayo sa kasamaan, lalo-lalo po meron pa tayong mahigit 50 years na nagpapahirap sa atin na mga makakaliwa na kumukuha ng mga kabataan, bine-brainwash para po maging enforcement nila sa karsada at dalin pa sa bundok. Hindi po ba, Lito Lapid, mga kababayan? Kaya po mga kababayan, nakakalungkot lang po bakit nagkakaroon tayo
ng mga ganitong senador. Senador, mga kababayan, na ang trabaho ng isang senador ay napaka-komplikado. At kailangan po dyan meron ka man lang mga kababayang natapos. At syempre po experience man lang o degree mga kababayan dahil masalamiot o sinasabing delikado rin po at kailangan po pag-aralang mabuti ang mga batas na gagawin mo. Dahil ito po, pag sumablay, buong Pilipinas at buong Pilipino ang mga nganib dito. Hindi po pwedeng popular ka lang, pogi ka lang, sikat ka lang. Hindi po ba? Kaya nagkakandaleche-leche ang ating bansa sa mga ganitong klaseng senador. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po, si Lito Lapid, mga kababayan. Tinutukan niya po ang kanyang apelido na nagagamit daw po sa confidential fund na alias. Maraming salamat po sa inyo sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kaya ako si Pilam, Ani Jo, Jem Aris from United Arab Emirates, Tatay Nick from Toronto, Canada, Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am Elvis Sermani from North Miami, Florida, USA, si Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora at Romulo de Miragracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Thank you po sa inyo. At taste lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.